Kaya kung bago ka na magbablog, tapos ang purpose mo is magkapera, wag ganon, hindi ka tatagal sa vlogging kasi mapoprostrate ka agad. Hi guys! For today's vlog, sagutin natin yung mga mami na nagtatanong sa akin at nagpapaturo kung paano daw bang mag-vlog. So marami kasing nagko-question yan at nagko-comment sa akin na nagpi-PM na, Mami Jirin, paano ba mag-vlog? Hindi ko kasi alam talaga yung sasabihin ko kung paano nag-vlog. Kaya ang gagawin ko, i-share ko na lang sa inyo yung experience ko kung paano ako nagsimula mag-vlog. Bali ganito, panoorin nyo yung una kong naging video na yung sinabi ko doon meron akong pangarap na natupad gawa ng pagbablog. So para malaman nyo din kung ano yung mga naging fast experience ko sa trabaho, kaya rin ako napunta sa vlogging. So ngayon, i-share ko sa inyo yung dapat natin kinukonsider kapag gusto mong mag-vlog. So before nga yan guys, papakita ko muna sa inyo si Baby Brandon. Hello! Hello mga person! Hi! Mi. So ayan nga, tahimik siya ngayon. Kaya ngayon ay makakapag-vlog ako at masasagot ko yung mga tanong ng mga mami na nagtatanong regarding sa kung paano nga mag-vlog. Bali kasi sa akin mga mami, ang may advice ko lang pagka gusto nyong mag-vlog, unang-una, 'di ba, kapag manonood kayo ng mga tutorial, ang sinasabi nila kailangan meron kang alam na niche o meron kang pinaka niche o ibig sabihin pinaka niche, pinaka content ng iyong vlog kung tungkol saan yung pagba-vlog mo. Para daw nare-recommend ka ni Facebook, ni YouTube, ganyan, kung ano yung pinaka-content ng vlog mo. So, kung mapapansin nyo sa akin, ang content ng vlog ko is iba-iba. Depende sa trip ko. Bali kasi niyan una, nag-vlog ako mga mams. Nagsimula ako ng pagbablog nung nasa Taiwan ako. Ang binablog ko noon is about business, about pagkakakitaan. Kasi ako noon is nagwo-work na OFW at the same time, ako ay nag-o-online seller. So, nagbebenta ako ng mga goldies doon. Tapos, ginagawa ko noon, syempre, since raketera tayo, ang nasa isip ko lagi is tawag dito, yung lahat ba ng ginagawa ko, gusto ko, ay nagkakapera ako in time. Hindi man siya mabilisan, pero gusto ko, nagkakaroon ako ng pera. Kumbaga, parang, ayoko ng mga wasted na, ayoko ng mga ginagawa mo na, alam mo yun, yung wala kang mapapala. Ganun yung style ko noon. Kaya kahit habang nag-OFW ako noon, nag-aano din ako, nagtitinda din ako. So, ang una kong vlog ay ako ay nag-tutorial sa YouTube. Nag-tutorial ako about ATM, about paano magsimula ng business, about paano kumita ng ganito, ganyan-ganyan. Yun ang tutorial ko. Kasi nandun ako nun sa Taiwan, which is trabaho at saka dorm lang ako. Kaya ganun na nagiging tutorial ko. Ngayon, mga moms, napunta ako sa pagbablog ng It's All About Life. It's all about sa ganap namin dito, lalo na kung paano ako maging nanay, tapos sa pagpapalaki ko ng mga anak ko. Tsaka dito sa vlog namin sa bahay kasi nga umuwi ako. Bali from OFW, umuwi ako ng Pilipinas dahil nga nabuntis ako. So medyo maselan yung pagbubuntis ko. Kailangan ko mag-settle down dito sa Pinas. Ano pa bang iba-vlog ko? Makakapag-vlog pa ba ako ng pagtayo ng business? Dito nga hindi ako nag-business. Kasi nga hindi rin ako maka-alis-alis nun kasi nga medyo maselan yung pagbubuntis ko. Ayaw din ng asawa ko dahil nga pinauwi niya ako para ma-protect yung baby namin. Tapos, kaya hindi rin ako nag-business dito kasi hindi rin naman ako pwedeng labas ng labas, diba? Baka mapano pa tong bulilit na to dati. Kaya hindi ako nag-aano. So, napunta ako sa vlogging na ang content ko is all about dito lang sa bahay namin. Yan. Pero mga mami, tandaan nyo, nagbablog kayo hindi para kumita. Nagbablog kayo kasi gusto nyong gawin yun. Ako unang-una kung pinaka-reason nun, ang cellphone ko dahil pala post ako dati ng mga gold, lagi siyang full. Gusto ko matabi ko yung mga 4 keeps ko ng mga picture, 4 keeps ko ng mga video sa mga anak ko, 4 keeps ko ng mga achievement ko, ganun. So, hindi siya kaya ng phone ko. Kaya ang nangyayari, inilalagay ko siya dun sa social media account ko, which is sa Facebook at saka sa YouTube, ganyan. Pinagko-compile ko sila. So, ngayon, ina-upload ko yan. Tapos, parang vlogging na yun, diba? Nagbablog ka na nun. So, naiipon ko siya, parang itinabi ko lang siya para meron akong remembrance. Hindi ko intention na
i-post ko yan para kumita ng pera, ganun. Hindi, for keeps lang sa akin. Ngayon, kung kumita siya, magkaroon siya ng time na ma-monetize siya, thank you. 'Di ba po? Ganun lang yung ano ko noon, yung mindset ko noon, kasi hindi naman ho talaga biro ang pagba-vlog talaga. At hindi rin naman porket nag-post ka ng video, kikita ka na ng dollar. Hindi po ganun 'yon. Bago po kayo kumita sa YouTube, bago po kayo kumita sa Facebook, kakain kayo ng maraming bigas talaga, sa totoo lang, kasi parang trabaho lang yan. Meron silang mga requirements na kailangan mong ma-reach bago ka makapasok sa kanilang program. Parang katulad sa YouTube, meron silang YPP na tinatawag. Ganon din dito sa Facebook. So, kailangan meron kang 10,000 followers. Kailangan ma-reach mo yung mga views na ganito kadami. As in, marami siyang kailangan. Hindi ho basta-basta. Kaya kung bago ka na magbablog, tapos ang purpose mo is magkapera, wag ganon. Hindi ka tatagal sa vlogging. Kasi, mapoprostrate ka agad. Nasasabi mo, ba't hindi naman ako magkapera dito? Nakailang video na ako. Kasi hindi ho ganun yung pagbablog dito. Kaya ako nun, ginawa ko nun dati, for keeps lang siya ng mga memories namin, ng mga video namin na ayokong mabura. Hindi para kumita. Kasi since may trabaho naman ako nun. And luckily nga lang, na dumating yung time na sa tagal nga ng nagbibideo ako, na-monetize na siya. So ngayon, napapakinabangan ko na ho siya, 'di ba? Yun lang naman yung masasuggest ko dun sa inyo. At yung isa pang masasuggest ko dun, ayan, binuhat ko na si baby kasi talagang hindi na siya nagpapalapag. Ayan, hindi na nagpapalapag. So, buhat ko na siya habang nagsasalita ako. So, ayun na nga mga mams. Paano mag-vlog? Siyempre, unang-una, kailangan makapal yung mukha nyo. Hindi, makapal yung mukha nyo, ganun dapat. Hindi, charot lang. Kailangan, syempre, unang-una, meron kayong confidence sa sarili nyo. Kasi, syempre, ang puhunan sa pagbablog, yung kung paano ka magsasalita sa camera. Kaya nga, kailangan, pag nagbablog ka, yung natural lang, kung ano lang yung gamay kang gawin, ganyan. Kaya ako, hindi ho ako nagbablog nung sabihin mong scripted. Kahit marami nagsasabing scripted, hindi ho ako nagbablog ng scripted. Kasi tamad na tamad ako yung sabi mong gumawa ng content na utusan mo si ganyan. Hindi talaga kami nakakapag-vlog ng ganun kasi nakakatamad. Kaya salute talaga dun sa mga vlogger na talagang pinaglalaanan nila from editing, meron silang editor, meron silang videographer, 'di ba? Iba na po yung mga level ng mga ganung vlogging talaga. So sa amin talaga kung ano lang yung ma-video, kung ano lang meron dito sa bahay, sharing lang kung anong klaseng pamilya meron kami, ganun. So, natural lang siya. Kaya po doon sa mga nagtatanong na paano ba yung pag-edit-edit ng ganyan, ako rin naman po ay hindi lang din nagpaturo. Kaya lang talaga, meron talaga kasi akong attitude na kapag gusto ko yung isang bagay, mahilig ako mag-search. Hindi ako tumitigil ng kaka-search kung paano ko makukuha yun. At the same time, kung paano ko siya magagawa. So, sa mga mami dyan, ang marirecommend ko talaga sa inyo, alam nyo na yan. Kapag may kailangan kayong malaman at gusto nyong matutunan, lagi kayong pupunta kay YouTube kasi naandun na lahat. 'Di ba po? At so, ayun na nga mga moms, hindi na kinaya ng person, nag-aano na sa akin ang aking Junakis. So, ang lagi nyo nga lang pong gagawin, pag may gusto kayong malaman, pupunta lang kayo sa YouTube. Lagi kayong magsi-search, laging, kumbaga, ako kasi no, ng style ko, pag may gusto akong malaman, magsisearch ako aaralin ko siya sa abot ng aking makakaya. Kapag mga vacant hours ko, kapag wala akong ginagawa nun sa ibang bansa, pinag-aaralan ko yung mga gusto kong gawin. Tapos, ina-apply ko na siya sa sarili ko. Hindi lang din ako nahihirapan na magsalita sa harap ng camera or mag-vlog kasi nga, talaga namang literal na madaldal ako. Tsaka makapal ho yung mukha ko. Tsaka ano ko siya, passion ko siya na magsalita or mag-share ganyan. Ang saya kaya ng pagka nagsasalita ka dito tas may encounter ka ng mga nanay ganyan, nabibigyan ka nila ng payo. Tas at the same time, ikaw nakakapagpayo ka rin sa kanila. Kaya hindi din basta-basta siya nagba-vlog na parang wala lang yung pagba-vlogging mo, 'di ba? Kaya kung talagang gusto niyo hong matuto, magsisimula yan sa sarili nyo kung paano nyo pag-aaralan. Hindi ho sa ibang tao. Yung ibang nagbablog is guide lang sila kung paano kayo magsisimula at ibubus yung confidence nyo. Parang katulad ng sinasabi ko ngayon, simulan nyo sa sarili nyo. Kailangan lang talaga may confidence kayo magsalita, ganun. Tapos ia-apply nyo na lang yan kung paano nyo siya i-workout sa sarili nyo. Para makapag-start kayo mag-vlog.
Basta yung pinakamasasabi ko lang, hindi talaga siya madali. Unang-una kasi, lalo na pag meron kang sariling niche, kailangan gumagawa ka ng sarili mong content. Eh ako naman, kung ano lang ang makontent namin dito sa bahay, yun lang. Kaya hindi mo siya pwedeng maging bread and butter talaga. Hindi siya yung pwedeng pagkukuha mo ng source of income kasi talagang hindi naman madali. Bago ka pa lang pakitain ni Facebook ay umaabot na siguro ng mga 2 years, ganyan, 3 years yung Facebook mo bago yan kumita. Hindi yan yung paggawa mo pa lang, pag-upload mo, kikita ka na. Hindi po ganun. Marami siyang requirements. Ang requirements niya para ang mag-a-abroad. Ganun kadami po. Ganun kahirap i-reach. Actually, mga mams, bago ko kumikita dito, tumagal ang Facebook ko halos ng 1 year and a half bago siya tuluyang ma-monetize. Kaka-monetize niya lang po nung September. Mas na-monetize lang siya nung umuwi ako dito sa Pilipinas kasi nga dito mas marami akong nako-content kasi maluwag yung oras ko. Hindi katulad nung nasa ibang bansa ko. Sa sobrang, syempre nangangamuhan lang tayo doon, tapos pag uwi mo, kahit gusto mo mag-vlog, meron kang mga kasamahan na natutulog. So, magkaiba kayo ng shift, hindi ka pwedeng mag-ingay, diba? So, namamatay doon yung pinaka-vlogging, vlogging career mo kapag hindi ka lagi nag-upload. Kaya, sa mga mami dyan, simulan nyo na mag-start mag-vlog, family vlog, or any content. Basta Facebook nyo naman yan, kahit sino pwede naman na mag-post, diba, kung anong video. Maging ready na nga lang kayo sa mga bashers, kasi, expect na natin yan. Kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong gawin mong pangit, may masasabing ibang tao. Sabi nga nila, diba, you can never please everybody. Kaya kung gusto mo rin talaga sa vlogging, diretso ka lang. Kahit yung mga basyo na yan, basta ang mahalaga, ikaw wala kang inaapakan tao. Tapos, nakakatulong ka sa pamilya mo kung kumikita ka na, diba? Tapos, yung mga basyo, literal na walang malamon. Diba? Mambabash pa, wala nang malamon. Mahirap din. Basta ako chill-chill lang sa pagbablog. Kung gusto ko lang i-keep yung mga memories ng kung anong meron sa amin dito. Kasi syempre yung cellphone na yan biglang mawawala. Ganun. Yun lang mga mams. At saka, ano lang din, 'di ba? Hindi niyo masasabi na talagang literal na mapera mga nagba-vlog. O tignan niyo ho, hindi ako nag-makeup for the vlog Nag-makeup ako kasi nag-apply ako ng trabaho. Syempre, kailangan medyo presentable tayo. Kaya, ginrab ko na tong opportunity na to na sagutin yung mga mami na nagtatanong dyan at nagpapatulong kung paano mag-vlog. So, fighting lang mga moms. Bye-bye! Ako yung magpapa-breastfeed muna.